Good day mga katuraka. Papasok na tayo. Ang lamig ngayon. Sa totoo lang, kung hindi nagkakat yung mga bus dito, pati yung mga PUV, ano naman dyan, hindi naman talaga magta-traffic dyan. Kaso talaga mas gusto nila mag-cut para makadami ng pasahero. Pero kung may enforcer dyan na sumisita, hindi naman nagta-traffic talaga dito. So wala yung mga enforcer hindi naman nag-enforce ng batas, nanguhuli lang So yun nga, follow up lang ito dun sa sa post ko kahapon, kasi hindi ko natapos yung parang na lang ako pinat ko na lang yung video kasi nga malapit na ako doon sa pinagtatrabahuan ko. So syempre hindi na ako nakapag-outro, parang pinat ko na lang. So yung nga pala pag-usapan natin is about nga dyan sa first work experience ko. Siguro follow up lang naman ko. Di naman to yung yung mahaba na video. Parang kwento ko lang siguro yung mga major na nangyari doon sa company. Bali magsimula tayo doon sa alam ko na talaga na issue. Hindi naman issue, parang nangyari sa isang employee. Kasi yung company kasi namin talaga mabuti ka kuya. So mabalik na tayo yung kasi yung pinagtatrabahuan ko dati, siya, hindi siya ganun kahigpit, unlike sa ibang call center na BPO na na bawal yung cellphone sa floor. Yung sa amin kasi pwede talaga kasi nga remote desktop kami, hindi naman namin kailangan magsalita kasi chat support nga kami, remote desktop kami na yung mga clients namin is sinachat lang namin. So yun, parang maluwag sila sa cellphone. Pwede nga kami mag-cellphone sa floor basta basta wala kaming client. Tapos bukod pa doon, siyempre nakapag kami tawag dito, nakapag YouTube kami habang nandun kami. Kasi minsan yung mga fix na kailangan namin sa client, kuwari sabihin na natin yung WinRAR, for example lang yung WinRAR niya is hindi ma-install. So syempre takbuhan namin Google saka YouTube, kasi nung time namin wala kaming knowledge, parang walang library para doon sa mga pics. Parang may mga pics doon pero hindi lahat nandun. So ang takbuhan talaga namin is Google. Parang onti lang kasi yung nakalagay doon sa date sa nila sa library. Ano ba tawag doon? Knowledge base yata tawag doon sa sa call center. So yun nga, hindi lahat ng pics nandun. So ang nangyayari talagang sa Google kami, sa YouTube kami nagli-lean on for the fix.
Saka syempre mas ano dun eh, mas marami kang makikita sa Google kaysa nga doon sa ano, sa knowledge base. Saka yung iba hindi pa na-experience sa ibang agent eh. Kaya hindi sila nakakapag-share ng mga ano nila, ng mga pics kasi wala pa nga. Diba? Parang paulit-ulit na pa. Naubos yata yung oras natin kaya explain ko lang no knowledge base. So ayun nga, dahil maluwag yung company sa mga ganun, talagang may umaabuso. Tapos meron doon isang agent, pakwento lang sa amin na ganun nga yung nangyari. Merong nangyari doon na parang yung isang agent is kumukuha ng ano, mga credit card information, mga bank info ng mga clients. Eh nang malupit pa doon, ano daw siya, huling-huli sa akto. Para kasi may nag-report na client namin sa company, ni-report na siya. Tapos ang ginawa ng company, in-investigate siya. Nung habang in-investigate siya, ano na parang nalaman niya na ganun yung ginagawa niya. So ang next step is parang ano ba, parang hindi bagan siya, nakalimutan ko yung term eh, parang ma-caught in the act siya. So nangyari daw doon, may ano sa amin, habang parang may ulihang nangyari, parang nung ano, di ba may client siyang kausap, kinukuha niya na yung bank info, parang ano yun eh, pinicturan niya yata or sinulat sa papel, parang ganun yung nangyari. Yung papel sa amin saka ballpen, bawal yun yung medyo mahigpit sa amin, pero yung cellphone hindi. Pero di ko na maalala eh, parang naalala ko ang pagkakwento nung kasama ko, na picturean siya, ay pinipicturean niya yung bank info ng client. So yun nga, bawal din mag-take ng picture sa amin. Pwede yung cellphone pero bawal ka mag-take talaga ng picture. So ganun nahuli yung ano, yung agent, parang habang nagre-remote siya, nung na-confirm na may parang pinipicturean siya doon sa computer, inano siya, na inakyat siya nung parang mga pulis, hindi pulis, oo tama, pulis, kasi ano, parang SWAT lang yung ano nila, yung suot nila. Talagang ano siya, parang ni-raid siya mag-isa. So yun, nung inakyat siya, ayun, talagang gulat yung ibang agent daw kasi kitang-kita nila eh, talagang hinuli. Tapos ayun nga, pagkahuli sa kanya, talagang huling-huli sa akto, ano, nagte-take note siya or nagpi-picture. Tapos nakita rin kaagad syempre ebidensya kasi kita nga na may ano siya, parang may naka-record sa kanya or nakasulat. Basta hindi ko na talaga maalala kung pinicturan, pero parang ganun yung idea. Parang may nahuli sa kanya na may bank info siya nung ano, nung client. Traffic naman, umagang umaga. So yun, ano, yun yung ano, yung pinakaunang nabalitaan ko doon, na
Hindi naman siya malala kasi deserve naman ng agent. Talagang nanggulang siya. Talagang nagnakaw siya eh. Pero yun nga, parang yun yung isang event na hindi ko makalimutan doon. Yung pangalawa, nangyari to doon sa isang agent na nagtitraining pa. May nagbanggaan. Yun pala yung traffic. Hindi naman pala dapat traffic. May nagbanggaan sa taas. So yun, nabalik tayo sa topic. Yung pangalawang major na nangyari doon is yung isang agent nga is nagtitraining. So yung doon yung naging issue doon. Sige, kwento natin. So yung nangyari kasi dito, di ba yung agent nagtitraining, tapos habang nandun siya sa prod, so nagtitake na sila ng ng client. Pa isa-isa lang naman, pa dalawa-dalawa. Ang ginawa na itong agent na to, may kausap siya, kachat niya yung kasama niyang trainee. So yung trainee, di ba nag-uusap na sila, yung agent may parang client na talagang irate na. Tapos itong agent nagkamali ng chat. So yung reply niya doon sa yung reply niya para doon sa kasama niya, na-send niya doon sa client niya. At ang maluwit pa nang sinabi niya, Tagalogin nyo na lang siguro para hindi hindi, para mas maganda pag in English ko eh. So yun nga, nagkamali siya ng chat. Ang na-chat niya doon sa sa client, parang mag-example lang ako ng pangalan. Sabi niya, tell Karen to go F herself. Yun yung mismong na-send niya doon sa sa client, na which is dapat isi-send niya doon sa sa pangalan nito, doon sa kasama niyang trainee. Tapos after niya mag-send nabasa syempre ni Karen. Tapos ayun, galit na galit talaga, nagwawala daw. Tapos after nun, ang ginawa ng agent, kesa pakalmahin, linos niya kaagad yung chat. So after nun, syempre nakita ng ng QA yun, lumapit sa kanya. Tapos ayun nga, sinabihan siya. Tapos after niya sabihan, pinauwi na agad siya, tinanggal na siya, terminate talaga. Ganun lang kabilis yun. Parang 2 days pa lang niya sa prod nun eh. Grabe traffic. So yun nga, natanggal siya kaagad dahil doon sa maliit na pagkakamali niya. Though hindi naman yung maliit, talagang malaking pagkakamali yun, pero dahil lang sa wrong scene. So ayun nga, yun lang naman yung yung mga major na nangyari. Karamihan ng iba pang nangyari dun sa company na nabalitaan ko is puro minor na lang eh. Like yung nahuling ang tawag dito,
lang habang nag-work, mga ganun lang. Pero yung mga talagang na-terminate or nabagan siya, dalawa lang talaga yung alam ko. Tapos ayun nga, makwento ko nga na dun sa company namin dati, pwede kang kumain sa floor. Talagang legit yun. Hindi kami nagla-lunch sa pantry, talagang doon kami sa loob ng office, kasi pinapayagan nila, kasi nga kaysa nga daw bababa ka pa, ay paano ba, ayun, parang kaysa nga daw tatambay ka pa sa ibang lugar, doon ka na kumain. Kasi kung may client ka nga, hindi mo naman pwedeng iwan, magugutom ka nun. Katulad nung pag nag-maintenance ka, syempre 30 minutes yun, mamaya pag iniwan mo mag-reply. So pinapayagan kaming kumain dati sa floor namin. Tapos naalala ko, madalas namin ginagawa doon pag alam namin hindi nagre-reply yung client, after namin i-run yung mga tools namin, talaga kami, nag-iossi kami sa baba, parang pagka run ng tools, baba na kami. Tapos ayun nga, nagbe-vape na kami doon, parang nagbe-vape kami after mga 30 minutes to 1 hour. Pero syempre yun, pag nyong gagayahin yun, kasi veterans moves yun eh. Tapos bukod doon, pa ba, ayun, eto hindi naman to lamang hulihan na nangyari, pero ang kulit nung ng mga experience ko doon na iba. Kasi may time doon na maka-experience ka ng client na nanonood talaga ng ng bold. Syempre yung clients namin taga ibang bansa, parang dapat expect na namin yun. Saka parang sabi nung sa amin, agent, nung boss namin, nung trainer, daw yun, legal daw yun sa kanila. So okay lang daw nanonood sila ng bold habang kami provide kami ng service. Ang bawal doon yung tatabi sila ng bold ng mga minor. Pag daw, kuwari nahuli namin siya nanonood ng bold ng minor, or may nakita kami sa nila, computer nila na video ng minors na ganun nga yung ginagawa, pwede daw namin i-report doon. Tapos pag na-verify na minor yun, ipapahuli daw doon sa site sa ibang bansa. FBI, open up! Ayun yung tapos syempre kung mali yung report namin, syempre may kami punishment. Pero pag sure daw na sure, tapos na verify ng mga manager saka mga bosses namin na child bold talaga yun, tapos nahuli yung may kami, parang may reward. Alam ko nung time na yun, parang sinasabi nila $30,000 yung 30,000 pesos yung parang reward pag nakahuli ka ng ganun. Tapos bukod doon, pa ba yung masaya doon sa company? Siguro masaya doon yung yung isang agent, naalala ko yun kasi may client siya na matanda na lalaki. Tapos habang nagto-troubleshoot yung client namin, yung agent, may nakita siyang mga picture, parang kasi yung problema ng client, hindi niya daw makita yung mga picture,
yung picture nung ano, yung picture na kinuhaan niya doon sa digicam niya. So ayun, sabi niya nilagay daw niya sa my pictures pero hindi daw makita. So yung yung agent tinignan yung ano, yung folder ng my picture, tapos nakita nung agent ano yun, may picture nung ano, ng babae, talagang legit na magandang Amerikana. Ang ginawa nung ano, nung agent, tinawag niya yung mga ano, mga tropa niya. Sabi niya ano, lapit kayo, parang sumenya siya na pinapalapit niya iba niyang tropa. Hey, y'all, come look at this. Tapos ayun nga, tinignan nila yung picture. Tapos sinasabi nila doon sa client, is this the picture that you're looking for? Tapos sabi nung client, no, that's not the picture I was looking for. Tapos sabi nung client, siya na yung nagsabi, ano, oh, you're looking at the picture of my daughter. Parang ganon. Sabi niya, beautiful, isn't she? Parang gumanon yung ano, yung client. Pero sa ano lang yun, sa chat lang yun. Tapos sabi nung agent, nag-agree din sabi, yes. Tapos yun nga, ano, habang tinitignan niya yung picture, sabi no, parang dinahilan ng agent, ano, let's look around, maybe we can see the picture that you're looking for if we scroll through your folder. Tapos yung nakita nung ano, nakita nung agent yung mga iba pang picture nung ano, daughter. Tapos pinagbubuksan niya, tapos tinitignan nila nung ano yun, nung kasama niyang agent nung time na yun. Nandun yung ano, kaya ba't ko nalaman tong kwento to, kasi ano yun, nandun yung tropa ko nung time na yun, ship nila yun nung nangyari yun. Talagang ano, sabi nila ano, maganda daw talaga, parang paano ba nila i-compare nung time na yun, para daw si Paris Hilton yung ano, itsurahan daw ng babae. Tapos definition pa nila yung ano, yung remote, kasi doon sa remote pwede may black and white yung para mababa lang yung kinakain na ano, na speed sa internet, yung parang bandwidth. Pero yun, inano niya, hinay definition nila para makita talaga nila na maayos yung picture. Talagang nakita daw nila mga nakabikini pa. Tapos yung ano, yung client o parang ano, proud na proud talaga doon sa daughter na. Parang ano, natural lang daw sa kanila yun, kasi unlike dito, di ba, makikita mo bang ano, yung tatay mo pinagmamalaki kang nakasuot ng bikini, di ba? Hindi, yung nakabra lang. Doon daw hindi, talagang ano daw, parang okay lang daw. Pero syempre hindi ko sure, baka yung certain client lang na yon. Pero yun nga, ano, habang tinitignan nila yung picture, parang yung client daw, kaya sabi niya, no, ano, that's my daughter, and that's not the picture I was looking for. Para maganon daw yung ano niya, yung mga sagot, you're looking at my daughter again, parang maganon daw yung mga replyan. So yun lang siguro, yun lang yung mga ano na nangyari dun sa company, yung mga major at minor na hindi ko makalimutan. So siguro kung nagustuhan nyo to, lakas natin, malapit na tayo yun. So kung nagustuhan mo tong ano, vlog ko, mag like and share ka na.
Tapos pahingi na rin ako ng ano, ng subs kasi libre naman yan. Kahit di mo na panoorin, basta mag-subs ka lang, happy na ako. So siguro hanggang dito na lang. Ano, babush na.